Kapag nasugatan ka ng hiwa, peklat lang yung maiiwan. Pero kapag ang nakasugat sa iyo ay yung salita ng isang tao, tago sa puso at maaaring dalhin pa ng iyong mga anak, dalhin pa ng iyong pamilya, pati sila masasaktan. May nagsabi mula sa maraming taong nakarinig sa mga salita ni Jesus. Totoo ngang ito ang propeta. Sinabi naman ng iba. Ito ang Kristo. Ngunit itinanong ng iba. Sa Galilea ba manggagaling ang Kristo? Hindi ba sinabi ng kasulatan na mula sa binhi ni David ang Kristo? Kaya nahati ang mga tao dahil sa kanya. Balak ng ilan sa kanila na dapin siya, ngunit walang nagbuhat ng kamay sa kanya. Kaya bumalik ang mga bantay ng templo sa mga punong pari at mga Pariseo at sinabi ng mga ito sa kanila, bakit hindi niyo siya dala? Sumagot ang mga bantay, Kailanman, wala pang nangusap na ganito. Tama yun. Kaya sinabi ng mga Pariseo sa kanila, Nalinlang din pala kayo. May mga pinuno ba o Pariseong naniniwala sa kanya? Pero ang mga taong ito na hindi alam ang batas, sila'y isinumpa. Nagsalita ang isa sa kanila, si Nicodemo. Siya ang nagpunta kay Jesus noong una at sinabi niya, Hinahatulan ba ng ating batas ang sino man ang hindi mo na siya dinidinig? Upang alamin ang kanyang ginawa? Sumagot sila sa kanya, Taga Galilea ka rin ba? Saliksikin mo nga at tignan na hindi babangon mula sa Galilea ang propeta. at umuwi ang bawat isa sa kanila. Noong elementarya, meron tayong subject sa Pilipino na itinuturo na panghalip. Iba ang panghalip panao sa mga panghalip na bagay. Katulad ng ito, iyan, doon, siya, tayo. Halimbawa ng mga panghalip. Kapag tao, ginagamitan natin ito ng panghalip na siya. Pero napansin natin ngayon, ang panghalip na ginamit nila kay Jesus ay ito. Panghalip na ginagamit lamang sa bagay. Sa panahon ngayon, mas mabuti pa yung mga bagay. Yung mga nagtitinda, ginagamitan ng panghalip panao yung kanilang produktong itinitinda para may dating. Halimbawa, effective siya ay para sa tao, pero yung hawak naman nila ay bagay. So, sa makatuwid, ginamitan nila ng panghalip na pang-bagay lamang ito si Jesus. Bakit nagkaganon? Kasi nga, tinataas nila yung kanilang sarili. Kapag dinescribe nila, itong taong ito, halimbawa gano'n, dapat ay yung may respeto, siya. Pero kapag yung itong taong ito, parang nadidegrade yung pagkatao ng isang tao. Kaya kahit na humahanga sila kay Jesus, pero yun yung description na sinabi nila, ginamit nilang ito ang ating Panginoong Jesus. Sa ating simpleng pananalita, hindi may iwasan na pumapasok yung judgment. Kaya sinasabi nga ay, dapat ingatan natin ang ating mga salita kasi matalim ito na maaaring maging mas matalim pa sa pinakamatalas na tabak na nakakasugat. Kapag nasugatan ka ng hiwa, peklat lang yung maiiwan. Pero kapag ang nakasugat sa iyo ay yung salita ng isang tao, tago sa puso, at maaaring dalhin pa ng iyong mga anak, dalhin pa ng iyong pamilya, pati sila masasaktan. Sa ating ebanghelyo ngayon, talagang dinidegrade nila sa Jesus, lalo ng mga Pariseo at mga Eskriba. Walang propetang manggagaling sa Galilea. Ang sakit yung parang minaliit na itong mga taga-Galileo. Tapos ito, tumayo si Nicodemos. Hahatulan ba natin ang taong ito nang hindi man lang i-judge? Tapos sabi sa kanya kayo man ba ay nalinlang na rin ang taong ito, naniwala na rin sa taong ito? Talagang yung pagdedegrade, yung pagmamaliit na ginagawa sa mga tao noong mga panahong iyon, ng may kapangyarihan. Ganun na lang. Ang una ay para maitaas yung sarili nila, at ang ikalawa ay siyempre para sila yung mas magaling talaga. Isa lang ang ibig sabihin nun, para lumabas silang mas magaling.
May mga tao talagang ganun, i-degrade ang kapwa, tutungtungan para sila yung lumabas na mas magaling. Sa ating kapanahunan ngayon, hindi rin nawawala yan. At napakaraming fake news. Yung fake news na yun yung nagsama-sama at naging malaking puwersa para sa Jesus ay hulihin at mabitay. Pero sabi nga, kung hindi mangyayari ito, hindi naman tayo magkakamit ng kaligtasan. Kaya, praise God, hallelujah para kay Jesus na nagbuwis ng buhay para sa ating kaligtasan. Kung nakakaramdam tayo ng pagdedegrade sa ating sarili, alalahanin natin na hindi lang ganito kasakit ang naramdaman ng ating Panginoong Jesus. At sa bawat sakit na ating nararamdaman, kasama natin si Jesus. Dahil si Jesus, kahit kailan, hindi niya tayo iniiwan. Nandito siya sa piling natin. Alam niya ang nangyayari kung tayo mismo nagpapakalat ng mga maling balita para i-degrade ang someone o kung sino man. Alam niya na tayong nagkakasala. Mga kapatid, magsisi tayo at buong kababaang loob tayong magpasalamat lagi sa Panginoon. Good or bad, ugaliin natin magpasalamat sa Panginoon. Hindi natin alam ang plano ng Diyos. Matuto tayong ipaubaya ang pagpaplano ng ating buhay sa Panginoon. Life is beautiful. God bless us all. Nais ko ibalita sa aking kalaro, sa bawat kaibigan kalayo, isalaysay ang kalikasan na aking natamo at ang kaharian ng Diyos. Doon ay wala ng bagawan, doon'y walang ulilan na lulumbay, walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. May tawanan at nawitan na maririnig, sagana sa pagkain, pag-ibig, ang kabanal at kabutihan sa puso'y pumintig sa bawat anak ng Diyos. Doon ay wala ng pag-away, doon'y walang ulilan na lulumbay, walang hanggan ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. Sana ay makasama kita sa kanyang kaharian at sabay na